Dahil parehas kaming Panggalatok at Ilocano, 3,000 lang noon iabot namin. Nahiya akong mag-abot sa kanya, so yung kasama ko nang nag-abot, Your Honor. Okay. So malinaw na nakita mo siya. Sunod kong tanong, Mr. Magleo. Totoo ba ito sinasabi mo na 10 to 100 kilos sa isang buwan ang naibebenta ni JB Sebastian sa loob ng National Bilibid Prison? Dito sa statement mo? Kung titingnan ko ang aking laman ng affidavit, Your Honor, ang pagsabi ko ng 10 to 100 kilos ay yung mga kinukuha niya sa mga drug lords. Not only hindi niya budget yung for 1 month, Your Honor, yun ay kinukuha niya sa bawat drug lord, Your Honor. Bawat drug lord? Yes, Your Honor. Just like sa ginawa kay Jackson Lee, Your Honor, una kinuhanan niya ng 20 kilos, binara niya kagad, ilang araw lang, sinundan niya ng 60 kilos, kinabukasan, Ganun lipat kalaki? sa kulong niya, Your Honor. Mr. Magleo, would you know, alam mo ba kung magkano isang kilo ng isang shabu? Alam ko, Your Honor, di sinasabi ni JB Sebastian sa akin. Magkano isang kilo? Depende sa supply, Your Honor. But at demand. the average street value magkano? Almost more or less 1 million, Your Honor. So 100 million ang pinapatakbo halos ni JB Sebastian doon. Hindi lang, sa loob ng isang buwan, Your Honor, hindi lang po, Your Dahil Honor. sa isang, sabi mo, sa isang drug lord lang, 100 million na. Tama ba? Yes, Your Honor. Okay. Sunod, tanong ko ulit, Mr. Magleo. Totoo ba ito na sinabi mo na para mapalipat yung 19 na high-profile inmates, sabi sa iyo ni JB Sebastian, 3 oras o 3 araw bago sila ilipat, binigyan niya ng 10 milyon si Secretary de Lima para maipalipat yung 19? Tama ba yun? Hindi, Your Honor. Nabigyan niya si Secretary de Lima the following day, pagkalipat na mabilibid na hindi sa NBI, Your Honor. Magkano yun? 10 million, Your Honor. 10 Binigyan million niya kay pesos, Your Honor. Paano mo nalaman? Sinabi niya sa akin, Your Honor. At 1 milyon buwan-buwan, tama ba ito? Yes, thereafter, Your Honor, every end of the month ay binibigyan niya ng 1 million pesos si Secretary de Lima, Your Honor. Okay, thank you. Next, since we have about 3 minutes only, may I direct my question to Deputy Director Ragos. Number 1, may tumawag po sa inyo na nagpapadala kay Ronnie Dayan ng 5 milyon papunta kay Secretary de Lima. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nakalagay po sa affidavit nyo, the caller lang. Sino po yung caller? Tinanong ko po siya ng pangalan niya. Ang sabi niya, maski naman sabihin ko sa yung pangalan ko, you do not know me. That money came from Peter ko. Eh, hindi nyo po pala kilala. Ba't nyo naman po kayo sumunod? Sir, ang sindikato sa Bilibid Prison po, napakalakas yan. If you will notice, yung isang assistant director doon, nahigpitan sila, pinatay nila. That is Director Mercado, I think. Then isang superintendent ng Sablayan. Sige po. I don't know kung anong nangyari po, pinatay din nila. Okay. Ngayon, nung sinabi po sa inyo na ibibigay kay Secretary, tinawagan nyo ba si Ronnie Dayan? Opo, sir. Sabi niya, meron niya ibibigay sa kanya. Tama ba yan? Ang sabi ko sa kanya, nandiyan ka ba? Pupunta ako sa'yo. Sabi niya, yes, sir. Isa pang tanong ho. 30 minutes po kayo sa loob ng bahay ni Secretary de Lima. Sabi nyo, nagpunta kayo. Nakasinalubong kayo sa pintuan. Tama po ba yun? More or less 30 minutes po. Hindi ko naman Ano pong pinag-usapan nyo sa loob? Usually kasi pag nagkikita kami, we talk about guns, NBI, Bucor, kaguluhan, and everything. Hindi nyo po pinag-usapan yung dala ninyo? Nang ano naman siya eh. Please wind up, Your Honor. Meron ba sinabi sa yung see you again? Kasi the following month, nagdala ko kauli ng 5 milyon? Actually, ang mga suggestions sa akin niya, even after, Sino na? sabi niya, sir, gumawa ka ng pera. Sabi sa'yo? Opo. Sino nagsabi sa'yo? Si Ronnie. Aha, okay. One last question, Mr. Chair. Okay, please proceed. Ang sabi ni kay Herbert, sabi mo nagbibigay ka ng 3 milyon kay Secretary de Lima. Tama ba yan? Tama po, Your Honor. Ipababa ito dun sa 1.7 na binibigay ng 17 drug lords or commandos?
Hindi ko po alam yung tungkol doon kay YC Ragos po. At tanungin na lang natin si Intelligence Officer Ablen. Nandiyan ba siya? Sabi niyo po ay nagbibigay ko weekly 1.7. If you have to multiply it times 4, lingguhan eh. 17, that's 6.8 million a month. Tama po ba yan? 6.8 million a month ang hinihingi po ninyo? Your Honor, please, clarify ko lang po yan, ano. Yung 17 na unang umate nung patawag, that was January 4, ang nag-comply lang po nun 10. Now, yung mga succeeding weeks, hindi naman po kompleto yung 17 o 10. Basta ko ano lang po yung iparating. Para saan po yun yung tara na yun? Sa opinion ko po, Last question na ito, Mr. Chair. sa opinion ko po, Your Honor, Oo. Yes, Mr. yan sa Witness. opinion ko, I'd like to believe, part po yan nung delivery ng 5 million Para kanino? para kay Secretary de Lima. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Vice Chair. We now call Honorable Pineda. Andiyan ba? Wala. Chairman Barbers. Salamat, Mr. Chairman. Mabilis lang ho ito. Unang tanong, didiretsuhin ko na lang. Pagtugan lang sa tinuod, Bert, ha? Yes po, Your Honor. Sabihin mo sa committee ito, meron bang Shabu Laboratory sa loob ng Bilibid? Mikey muna. Sa meron, wala. Wala po. Wala. So walang katotohanan yung merong Shabu Lab sa loob. Tama ba ako? Pero meron pong chismis doon sa komando kay GB Sebastian nga may nagluluto. Pero masasabi ko po dito sa inyo po at sa sabihin ng Pilipino, kasi mahirap kung magsabi hindi ko nakikita, pero may mga hakaka at istorya nga na may nagluluto doon sa loob ng maximum banda doon kay sa komando na makaluto silang 1 kilo per day. So chismis lang yun po at hindi ko masasabi po nga 100% po. I think siguro dapat ma-verify din natin yon dahil nakakapagtaka. Base doon sa affidavits nila, Mr. Chairman, makita mo napakaraming sabong umiikot sa mga kamay nila. Tinotokahan yung isa, 10 kilos a week. Yung isa, tinotokahan 30 kilos, 50 kilos a week. Ang tanong, saan ba galing yung shabu? Di ba? Pangalawang tanong, nabanggit, nasama ka doon sa matrix eh. Diba? Opo. Nasama ka doon sa matrix Opo. At nasabi doon sa matrix ng ating presidente Opo. na yung source ng droga galing sa mga sindikato sa labas. Opo. Pwede mo bang patunayan yan dito sa komite? Yung sa matrix po, noon po na time ni Secretary de Lima po, nung linipat kami sa NBI, ay ginawaan ako ng matrix na. May matagal na po yung report na yon. Para ipindown ako, para maalis ako. Dahil yung hawak ko, yung carcel side is pinakamarami akong big time drug lords ang hawak na nasa 70%. Yung kay Chairman GB Sebastian po ay kunti lang siya doon. So ginawaan ako ng mga report nila ni Cardinio dahil may contact sila sa PECC. At lumabas doon at nagugulat po ako na rekta po ko ng China at pinanser po ko ng... Teka, dali lang. Opo. Ano siya? Your Honor. Rekta ka ng China. Ibig sabihin, yung source mo galing sa China. Opo. Totoo ba yan? Ay, hindi po totoo dahil hindi ko marunong mag-English, hindi ko marunong mag-Chinese, Bisaya po akong dako. Okay, kung ganon, saan galing yung shabong binibenta nyo? Ay, yung shabu ng sinabi ko doon sa 5 kilos, dahil hindi wala akong tiwala kay Chairman GB Sebastian, ay ang nagbe-brief po sa amin si Junel Sanchez. Sabi ko, pag ikaw sir, apayag po ako. Kasi kung doon ako dadaan sa kanya, ay siya mabango kay de Lima. So ngayon, hindi man ako marunong magtulak doon, at may mga membro po ako nga kaya sila na mag-dispose po. At least makatulong para sa 2015 na pundo para election 2016 po, Your Honor. Okay, sinabi mo kanina sa ano mo, no? Sa kwento mo actually lumalabas doon na meron natatanggap si Secretary de Lima. Tama ba? Opo, 3 milyon po yan. Bukod kay Secretary de Lima, sino pa sa alam mo ang nakakatanggap ng pera?
galing sa'yo? Sa akin po, yung secretary niya mismo, si Ma'am Lins po, noong 2013 ng December, nagbigay po kami 1 million. Sabi ni secretary at ni Ma'am Lins na yung para Pasko, Christmas doon sa opisina niya. Meron bang ibang opisyal ng gobyerno na nakakatanggap? Meron po. Sino? Si Director Bocayo po is 1.2 million. So si Director Bocayo at saka si Senator De Lima. Opo. Yan ang actually yan ang sinabi mo kanina eh. Opo. Bukod sa kanilang dalawang binanggit mo, meron ka pa bang ibang opisyal o meron ka ibang kaibigan na mga opisyal ng gobyerno, kunyari senador, gobernador, congressman, mayor, board member, konsihal, meron ka bang ibang kaibigan? Wala na po. Wala na po kung ano. So yung sinasabi mong tumatanggap ng pera na galing sa'yo, na galing sa proceeds ng droga, Opo. binibigay mo lang para kay Senator De Lima at saka para kay Bocayo. Bocayo. At saka doon sa secretary ni Dilima din po. Sige. At saka doon kay Ma'am Susan at Kabaraan po. Last question, Mr. Chairman. Nagtataka lang kasi ako, no? I don't know if this is a policy of the Bucor. Bakit kasi merong mga kubol, no? At kapag tinatanong mo yung mga jail guards kung paano nakapasok yung TV, yung electric fan, yung kung ano-anong kontrabandong nakapasok doon, wala silang sagot. Ang isa, meron akong natatandaan na interview ng isang TV doon at tinanong, paano nakapasok ho yan? Ay, hindi ko ho alam. Kalaki-laking jacuzzi, hindi na ipasok. Ngayon, pwede bang patunayan mo sa committee ito na yung mga kontrabandong yan na nakakapasok sa loob ng Bilibid, may katapat na bayad yan doon sa ating mga opisyales sa loob. Tama ba ako? Tama po. Pero yung mga malakihan na kontrabando ay hindi kaya po ng direktor at superintendent. Kailangan po may bas-bas po. Kagaya galing ng po ano? kay For secretary. example lang. For example. Okay. Yung mga equipment, ang kubol ko doon, parang ang kubol ko doon centralized po. Ang opisina ko po ay para ding opisina ng congressman at senador. At ang aking kwarto doon, ay kung meron po tayong Shangri-La Hotel na kwarto, parang ganun din po. So yung CR ko po ay talagang pang 5-star hotel. Bukod ba sa shabu, yung bang mga party drugs, yung ba'y nakakapasok din sa loob ng presuhan ng Bilibid? Party drugs, ang alam ko lang po, shabu ang makapasok. Yung party drugs, hindi ko alam yung mga ecstasy. Yung mga ecstasy, hindi ko alam yun kasi sobrang parang social na yun eh. Parang siguro shabu lang siguro. So, Walang that's all, ganun po Mr. doon sa Chair. loob. Let me just reserve my right to ask again the Thank you, witness in Chairman the Hayes. next round of the questioning. Thank you, Mr. Chair. Yeah, at this juncture, because of the many people who are requesting for the time of our majority leader, may Congressman Rudy is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mikey. Just 2 questions to the Secretary of Justice. Mr. Secretary, in the light of all these Testimonies, sworn statements, sworn testimonies given here, what do you plan to do? Because, one of the crimes that may be committed by a public officer is dereliction of duty under Article 208 of the revised penal code, when a public officer, maliciously refrains from instituting prosecution for the punishment of violators of the law. So ito na, may mga testimony na nag-violate yung isang tao. What do you plan to do, Mr. Secretary? Mr. Chair, Kasi kami po dito hanggang in aid of legislation lang to craft legislation on the matter, but dito po sa mga narinig namin na alleged commission of crimes and you are the Secretary of Justice, ano po plano niyong gawin dito? talaga pong magpa-file kami ng cases. Ngayon, we are just in the initial stage of building up the cases. As a matter of fact, yung request namin sa AMLA, where we submitted some questionable bank account, hindi pa kami nabibigyan ng napapadala ng report.
But dito lang sa, I believe na nakuha naming mga salaysay, ito ay apat lamang ang nakikinig namin, samantalang mayroon pa tayong siguro mga 18 witnesses. I believe na meron ng probable cause. But syempre, hindi naman po tayo magpa-file ng talagang hindi airtight na case. Kasi unang-una, hindi naman tayo dapat magmadali. Gawa ng wala naman tayong hinahabol na oras. But definitely, we are going to make it airtight. Hopefully, yung mga bank accounts or name account ay magkaroon ng positive results. And since drug is a predicate crime na pwedeng magbigay ang AMLA ng hindi na kinakailang mag-file ng petition sa Court of Appeals, titignan po natin yan at sana yung sinasabi sa amin na sisiliping mga bank account which may mga accounts po namin binigay mga daang milyon ng parang may preliminary findings eh. So yung isa may 500 million nakadeposito. So, ganyan po kalaki yan. Billion talaga. At sigurado pong magpa-file kami ng kaso. Ngayon, in the meantime, yung pong dapat talagang patigilan 100% yung drug trade sa Bilibid. Kahit ano pong gawin ng SAF, kahit 2,000 mahigit na ang nakuha, ay meron pa rin pa isa-isa, pa dalaw-dalawa. O, hindi namin alam kung na cellphones, meron pang internet sa loob. Diyan siguro kinakailangan namin na kami suportahan ng Kongreso at baguhin natin yung ating Republic Act 4200, yung Anti-Wiretapping Act. Meron na po kaming sinubmit na parang proposed amendment sa Republic Act 4200 para i-include ang mga prison cells or penitentiary na payagang magkaroon tayo ng mga listening devices. So, yung pong isang hiniling ko na jammer, para lang 100% na mawala ang drug trade, ay dumating na po at lalabas na po sa customs. Yan po i-donate nung isang sa aking panawagan, kaya siguro at least yung building 14 baka matigil na natin. But dalawa lamang po yung pinadala sa atin. Magkabilang dulo lamang yun ng building 14. Pero itong maximum, kinakailangan po natin ng malaki-laking jammer siguro. Thank you, Mr. Secretary, because we look forward to that because one of the personalities mentioned here happens to be a member of the Senate, and we have an inter-chamber courtesy where we do not invite a member from the other chamber, although she's welcome to come here, but since she has made statements that she will not come here, we look forward to the filing of the case so that she can also clear her name na hindi naman isang side, but if she can come here and confront all of these witnesses and present her side, well and good, but if not, then maybe the opportune time will be when the cases are filed. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Majority. Thank you. Congressman Mikey Romero. Yes, good afternoon. Tanong ko lang ho, is the how organized is organized? Meaning, how organized ang organization ng drugs dito sa loob ng New Bilibid Prison, no? May I just ask si Mr. Colanco and Mr. Magleo if are they still here? Sorry. So, Mr. Colanco, are you a drug lord? Your Honor. Sorry. Drug lord po ba kayo, Mr. Colanco? Hindi po. Ako po ay may negosyo po ng lending po magpautang. Ang kaso ko po ay robbery. Opo. Yung kinalaman po, magkano po sa kaalaman nyo, Mr. Magleo and Colanco, ang drugs na umiikot sa loob ng New Bilibid Prison?
Ang presyo po ng droga sa loob ng Bilibid ay mas mahal kaysa presyo ng droga sa labas, Your Honor. May alam ho ba kayo paano kalaki ho to?